Once again, good morning and welcome to our Bible study group for women. I'm Gladys Saan from Independent Liberty Baptist Church, and welcome. So I hope that you will be blessed with the lesson that we are going to take up this morning. But before that, we'll pray first and ask for God's help and guidance. May we bow down our heads and put ourselves in the presence of God. Our most gracious and loving Heavenly Father, we come to you, O God, to thank you for all the blessings that you have given to us. Thank you, Lord, for the good health. Thank you for adding another day into our lives. We thank you, Lord, for the wisdom, for the health. We thank you, Lord, for the family that we have. We thank you, Lord, for providing our needs. Thank you for everything, O Lord. We cannot name all of them. We thank you, Lord, for all the blessings. Lord, we ask for forgiveness of all our sins. Please forgive us, O God, and help us, Lord, not to do them again, and help us, Lord, to be a blessing to others. Lord, we are asking for your help this morning to enlighten our hearts and our minds to receive your word, O God. Lord, use me mightily. Fill me with your Holy Spirit, O God. Give me the words to be shared this morning. Lord, I am praying that you will be with us. And I'm praying, Lord, for all the disturbances, O God, and the works of Satan and the devil. Lord, please help us, Lord. And I'm praying, O God, that you will be with us. In Jesus' name we pray. Amen. So, for the last Saturday, we talked about as the husband is the head of the family. So let us have a recap of that, and we will read in Colossians chapter 3, verse 18. It said here, "Wives, submit yourselves unto your own husbands as it is fit in the Lord." So in our last session, we have learned that we wives must be submissive or must be in subjection unto our own husbands, as it is fit and it is pleasing in the Lord. So this is God's order. This is God's system of the family that we have to follow and to obey. Also, let us read so we can recall another verse for that. Ephesians chapter 5, verses 22 to 24. It says here, verse 22, "Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord." Verse 23, "For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body." Verse 24, "Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything." So we have established that the husband is designed by God to be the head over the wife, or the head of the family. But of course, it is the foundation. God is the foundation of our family, because without God, so we will fail because we have nothing to do. We cannot do anything without God. We are nothing. So, mulay atuwa ani ang kalibutan, no? Even our lives. We cannot control our lives. We don't own our lives. So if we don't own our life, then we don't owe anything. Because when we will die, we will just leave everything behind us, no? Wala tayong madala. So, paggawas na to nining kalibutan na, we are nothing, di ba? Kubo ka, we are naked. Pagbalik pod nato, hindi ko matay ta, wala pod. So, ang ato ang kinabuhi, no? Naara jud sa kamot sa ato ang Ginoo, our Creator. So that's why we should put our trust in God, no? Wala jud tay laing kapadulngan kun dili ang Ginoo ra gyud. So that's why we have to follow kung unsa ang giingon sa Bible, kung unsa ang plano, ang gidesign sa Ginoo sa atoa. So we must be obedient. God said, "If you love me, keep my commandments." That's why we are going to study in Joshua chapter 1, verse 8.
kinahanglan nga we should meditate the word of God day and night so we shall have good success. We want our family to be successful, to have good success. Diba? Kung naay good success, there is also bad success. So, gusto nato ang good success. So how? Then we should meditate. Kung gusto nato mahimong successful in a good way ang ato ang family, then we should follow what God said, what God designed us. Kung unsa ang order sa Ginoo sa ato ang family. So for the previous lesson, we have learned that kita nga mga wives dapat be in subjection or must be submissive to our husbands. Muna nga kinahanglan nato iampo ang ato ang mga husband for them to be strong because we are the helpmate or the support system. So, ang husband mo day na siya ang head, no? So as we have known sa ato ang lesson in science, unsa man ang function sa head. So ang head muna siya ang nag-control, no? Siya ang nag-control sa tibuok nato nga lawas. So everything, ang tanan nga mga nerve is connected to the brain, is connected to the head. Dinipod sa head, makita nato naa diha ang mga senses, no? Ang ato ang eyes for seeing, nose for sense of smell, ang mouth, no? Or ato ang kuan sense of taste and sense of hearing. So important kaayo ang role sa head of the family. So, kung ang husband is the head of the family, unsa di ta nga mga wife? So, we are the heart of the family. As we know also, dako kaayo ang part sa usa ka heart, no? Kay once gani ang heart dili na mo pump, then unsa may mahitabo? Mamatay na jud ang tawo, no? Ma-declare nga dead. Usahay kaning ato ang brain, di ba na ay mga brain dead na sa ICU, so by the help of the life supporting machine, murag masustain pa ang life as long as the heart is beating, di ba? Pero important jud kaayo ang brain, kay nga naman kung brain dead pug ka, nakahigda lang ka dinha, buhi tuod ka, nagpump ang heart, pero unsa man wala na kay purpose, wala na kay mahimo, nakahigda lang ka, you cannot do anything. No, murag nagulat na lang ka nga mamatay pod kay brain dead man. So important kaayo nga ang ato ang head of the family. No, na jud siya strong siya, especially in faith, no? Strong para nga makita niya, no? Makita niya unsa day ang problem sa family, unsa day ay makahuna-huna siya, maka-analyze siya, unsaon pag-fix sa problem. So ang ato ang whole nga body, no? Nagtinabangay na in order for us to do a task or unsa man ang ato ang goal, no? Nga gi-control sa ato ang mind. Kana bitang mga ma-paralyze, no? Naamang good na part sa ilahang nga brain nga nadaot. So kita mo, so kung ang part sa brain nga na-damage is intahay, speech, so maglisod na siya og storya. Although okay unta kayo iyahang bakba, iyahang throat, iyahang kuan din ha, voice box, okay, it is sound, it is working, but then ang part sa brain nga nag-control ana na damage. So dili gihapon siya kastorya. No? So dako kaayog part ang ato ang mga husband as the brain, no? As the head of the family. So kita pod nga wife, dako pod kaayo ang ato ang part, no? Kani manggong heart, nagpump na siya sa blood, no? It carries all the essentials nga mga kinahanglan sa ato ang body for it to stay alive. No? So kita pod nga mga wife di ay sa ato ang family importante kayo ang ato ang role. Kay kita di ay ang naghatag og kinabuhi sa ato ang family. Nawali pod din ni Pastor Jan, no, nga kana bitawng wife, siya ang mag-set sa aura or sa vibe diha sa family. O, kabantay mo, nga pagisapot na ang mama, so wala na. Samok na kayo ang kanang sa balay, no? Mahimo ng kuan, magubot na. Pero kita mo, kanang usak ka mama, nga malipayon, o nagtrabaho sa balay, in order ang balay, dili gubot, no? Anang malipayon siya, makita sa mga anak, makatakod, manggod, o maka-influence, mahimo pong nindot, no? Ang mahimo nga kuan, nay harmonious nga relationship. So dako kaayo ang ato ang role to provide unsa maday ang mga kinahanglan to keep the family going. Dako jud kaayo role ang mga
inahan, no? O usahay mo fail ang mga husband, no? Kay dili nato makuan no matintal sila or naay mga problema makuan sa mga babayi o maling, pero dako gihapon kaayo og role ang babayi nga ma-sustain ang family and makorek niya ang iyahang bana, no? Iampo jud nato sa Ginoo. Kaya nga naman, as you know, si Satan is always attacking us. O kita nga mga Christian family, permina nagaatake ang yawa sa atoa. And ang iyahang target is ang atoa nga husband, kay muna siya ang head. O muna ginatintal na permi sa yawa. And kabalo ang yawa kung unsa ang mga weakness sa atoa ang mga bana. Kita pud nga mga asawa, we must know our husbands para matarong nato sila og support, and we will pray for them. So fervently pray for them. No? Kay kinahanglan kaayo nila ang ato nga prayer because kinahanglan ta magtinabangay sa usag-usa para mahimo ang ato nga family to be strong. So ang wife dako kaayo ang iyahang nga role para mahimong maayo ang bond sa ato nga family. Kay sa nabantayan ninyo sa family, mas close ang inahan sa iyahang nga mga anak, no? Lahi-lahi jud ang bond sa mama o sa kuan. Sa ako apod nga own experience, sa bata pa ko, mas close ko sa ako ang kuan mama, no? Dili ko ka directly pangayo sa ako ang papa, like I will ask for a new shoes para sa graduation or unsa pa nga mga panginahanglan. So muagi jud ko sa tulay, muagi ko kay mama, ma please ing na si papa bi palitan ko og bag-o nga shoes para sa ako ang kuan graduation or para sa amo ang kuan honors day. And then si mama na dahil na mag-relay. So, mingon po si Papa, nga di man sila mo diretso o ingon po sa ako, so, kay mas close ta sa ato ang mama. So, dako kay ang role sa usa ka mama, no, nga para jud mo bond ang ato strong ang bond sa ato ang family. But then, if ang mama po, napoy ko kinahanglan nga ato ang isulti pod tanan sa ato ang bana. Kay sometimes ato ang panalipdan ang ato ang mga anak sa ilaha nga mga sala. So when it comes to the discipline of the children, kinahanglan magkahiusa jud mo nga mama o papa. So I have also experienced this. Bata pa si Abram. Gipalo siya ni Pastor John. So ang nahitabo kay ako mama niya, gamay pa man si Abram ato, like 3 years old siguro. Nisagang pod ko. And then, Pastor John talked to me. Ningon siya nga, dili maayo tong imuha nga gibuhat. Kay dapat magkahiusa ta. So maglibog ang bata, no? Contradicting. Nganong si Papa iya akong gi-correct, but then si Mama iya akong gi-defend. So, am I right or am I wrong? Or si Papa ba nako ang wrong? Diba? So it sends dili maayo nga signal sa ato ang anak. So since ang husband is the head of the body, di ba kanang head of the body, kanang brain, o tanan mga nerves mo, kuan man dito, mo sumbong dayon sa brain, di ba? Mo relay dayon siya or mo send siya sa message. For example, gipinch ka or giprick ka diri with a needle. Mahibalan dayon sa brain, agay. O muna nga makasulti dayon ta and it's very fast kayo nga i-relay ang message padulong sa brain. No? So ing anak po dapat kinahanglan ang papa nakabalo sa tanan, no? Sa tanan nga parte sa family. O nakit-an na niya. So munang kita pod ng mga ginikanan kinahanglan ipahibalo nato na sa atong mga bana ug dili nato tagu-taguan ang kung unsay sala or unsay problema sa family that we think we can fix. So ay magudwing kaya rin nako, di na nako paabton sa akong bana kay daghan na kayo ang stress or sa puton ra siya or masuko ra siya, iyaharang paluon akong anak, magubot ra unya kaayo mi, di na noon harmonious, no? Or unsaon niya akong anak basin ayuhon na niya palo or unsa pa ba ang mga pwede nga mahitabo. Pero dapat dili ingon ana, no? So kinahanglan kita nga mga mag-asawa mag-talk gyud ta about sa discipline of the children and dapat usa ta. So para dili maglibog ang bata. So kita nga mga mama dili nato i-defend kung unsa ang mali sa ato ang mga anak, no? Munang kinahanglan usa gyud ta. So sa ato pong nahibal-an sa una, sa atong previous nga lesson, nakita usa na gyud ta, no? Ang bana ug asawa, we are one. So dapat isa ang ato ang goal. We are headed in the same direction. Sa bisan asa nga parte, like pagdisiplin sa ato ang mga
anak ug unsa pa ang mga go. So dapat atuan na siyang storyahan. We must be open to our husbands, kita nga mga wife. So dili nato tabun-tabunan ang ato ang mga anak, no? Kay pareha anak ko maputol ang kanang mga nerve, o di ba? So ang brain wala na dayon kabalo. Muna nga wala na, dili na mo work ang kaninga parts ato ang kuan body. Nganuman, okay, wala nakabalo ang brain. Diba? So na ay problema kung dili ma-relay ang tama nga message. So there must be an open communication, which is very important. No? Open communication sa atoa nga family. So kita as wives, dako kaayo ang atoa pod nga role, no, sa atoa nga family. So if dako ang atoa nga role and responsibility sa atoa nga family, atoa man yung responsibility is the home and also our children, no? Kanang sa pagdisiplina bitaw sa ato ang mga anak, ang mga mama, mas suod man gyud ta, mas always ta dako og time kaysa sa ato ang bana, no? Mas dako og time ang asawa kauban sa mga anak. So kinahanglan we see to it gyud, no, nga atong i-train ang ato ang mga anak. So dapat di ay kita nga mga woman ato ang himuon ang ato nga self nga strong, especially nga kita di ay ang heart, o di ba ang heart, out of the heart are the issues of life. So we are the weaker vessel as we have learned from our previous lesson. So muna kinahanglan kita himuon nato ang ato ang kaugalingon nga mahimo nga strong. So for us to be strong, kinahanglan nga naatay mga virtues. O, sa kita nga wife, kinahanglan nato ang mga virtues of a woman. And it is found in Proverbs chapter 31. I know ang mga Christian women nakadungog na taani, no, nga unsa di ay dapat ang usa ka virtuous nga woman. But as you know, when we meditate God's word, every time we read it over and over again, mas lahi na. It has a deeper impact sa atoa, no? Kay ana ang pulong sa Ginoo, it is a living word. So unlike mga novels or unsa nga mga stories, pagbalik-baliko nato og basa, mahimo na siyang boring because it gives or conveys the same message. Pero ang Bible gani, the more you read it, the more magkalalom ang imuha nga understanding. Kinahanglan lamang good pangayuon jud nato ang wisdom sa Ginoo, ang Holy Spirit para ma-fully understand nato unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo ug madawat pud nato para adunay change sa ato ang kinabuhi. Dili lang man good nga kanang merely reading the Bible, meditate, but kinahanglan makita jud nga ma-apply nato sa ato ang everyday life for us to grow, for us to be strong in faith, nga makita pud sa ato ang mga anak, because we are a pattern of good works, no? Na diha sa Titus chapter 2, gipakita din ha kinahanglan we must be a pattern of good works. Kay before ta makatrain sa ato ang mga anak, kinahanglan kita mismo sa atong kaugalingon makita pud na nila. We believe in the saying, action speaks louder than words. Lisod manggod nga imuhang ginasulti, contradicting sa imuhang nga action. So dapat naka-align kung unsa imuhang gisulti, imuha pud nang gi-apply sa imuhang kinabuhi. Munang mahimo ka nga effective in training your children. So ato ang basahan diri, Proverbs chapter 31. Let us start in verse 10. So makita nato diri unsa day ang price of a virtuous woman. So chapter 31, Proverbs chapter 31 verse 10, it says here, "Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies." So ang atua di ay nga price, ang atua nga value is more than the ruby. As we know, kaning ruby, kaning mga gold, mga precious stones, ngano man na sila nimong expensive or nganong high man ang ilaha nga value. Lisod ang proseso nga giagian ana and lisod sila kuhaon or pangitaon. No? So kita pod,
Of course, we want to be of high standard, no? High moral standard. Muna nga kinahanglan katuno nato ni ug i-apply nato ni para di ay kita madako pud ang atuang nga value. Diba? Sige tang upgrade, diba? Kanang uban. Sige, eskwela, gusto magmasteral, magdoctorate, so tanan na lang kurso, tanan degree, gusto kuhaon. Nga naman, para upgrade sa ilahang kaugalingon. Mayo man na, diba? Pero number one, jud nga dapat nato ibutang sa atong kaugalingon, na upgrade sa atong kaugalingon is spiritual. Kiningon ang Ginoo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ihatag na din sa Ginoo tanan. Isik nato, unahon nato ang kaalam ug wisdom sa Ginoo. Everything else will follow because God will direct our steps. O kay kita magplano man ta, naman yun tayo mga plano, pero dapat ang atong mga plano ato ang pangayuan o approval diha sa Ginoo. Munay always nako mahinumduman sa ako ang papa. Kay sa dihang naminyo nako, I always ask guidance, no? Kay ang pag-parenting doesn't stop when your child kanang mag-marry. Oo, tinuod mo live sila, mubukod sila, pero ang atong pagka-parent wala gyapon nawala. Ato agyapon na silang i-guide. No? But through their wisdom and their experience, especially mga servants of God na adiha sa Ginoo, makahatag yun na sila sa atua og maayo nga mga advices. So always lang yun, i-advise ako ang papa, pray. Pangayui og approval sa Ginoo. Lay down your plans to God and wait, patiently wait. Pray and patiently wait. Kaya ang Holy Spirit manggod ang mo work. So dapat yun kung mag-pray ta, so mag-wait ta kung unsa ang answer sa Ginoo. And you will be amazed kung unsa ang power sa Ginoo. Ang tanan ra jud maplastan, matingalan na lang kahala, everything is put into place. So wala yun di ay, imposible diha sa Ginoo. Sometimes manggod atat kaayo ta, we want an urgent answer. Gusto na to automatic, mutubag dayon ang Ginoo. God wants us to be patient, no? Good things comes to those who wait. Muna kinahanglan, kabalo pa mo wait. And dapat dili lang wait. Wait patiently. So, best things come to those who patiently wait. Okay, nag-wait ka, pero si kag-reklamo, Lord, saan naman yung kinabuhian ni Lord? Kapoy naman kaayon ni. O munang uban, kung walay Ginoo, kapuyan na sila sa mga tanan stress, na-depressed na sila, unsa may mahitabo. Hantod mo resort sila to suicide. They will end their life. Kay kapuyan na sila para mahuman na ning tanan. O makaguol kaayo no. Na I post sa isa ka bata that I have known na alarming kaayo, naguol ko, kita ko sa Facebook, nga naman, ang ihang post dito, nagpakamatay, o niya, nakabutang dito, o diri na, naglaslas, na idugo sa picture, lain kay tanawon. Ang iya ba naman, gibutang heart, and ingon siya nga, para maundang na ang tanan. O, kaya mga bata karon wala dyan sila nakakaton. Dili sila kabalo mo endure. Kung naaga ni problema, kapoy man, gusto mo, pakamatay na lang. Mubitaw na nga dapat ang mga bata, himuon po nato silang strong, ipakita nato sa ilaha. So for them to be strong, we also have to be strong. So muna nga kinahanglan, naatay tama ang mga virtues and characteristics na makita sa ato ang mga anak. No? So gusto nato nga ato ang prize more than the rubies. So unsahon day nato pag-upgrade sa ato ang self. So maayo man tong mga knowledge pud nato, kahibalo diri sa kalibutan, mag-earn ta og degree, pero dapat ang atong goal is to glorify God and not to glorify ourselves. Kay ato ron ang gibuhat para di ay nga dili pag-serve sa Ginoo o para mahimo kong sikat, para ingnon jud ko, bright jud kay na siya, unsang kurso iyang kuhaon, kaya jud niya. One take ra jud na siya sa board exam, sa bar, sa let. Ingon ana ang ato ang pananaw, no? Kalibutanon ra kaayo. Pero dili ingon ana ang pananaw sa Ginoo. Kay ang Ginoo dili mo tan-aw sa ato ang mga degree. Kung unsa ang ato ang kayamanon, pila na ang ato ang account sa bangko. So mo gani na nga iset nato ang atong affection on things above, not on things on the earth. Dili ta mahimo nga materialistic. Kay for the love of money is the root of all evil.
So verse 11, the heart of her husband doth safely trust in her, so that he shall have no need of spoil. So number 1 di ay, para mahimo tang maayo nga wife, kinahanglan ang atua nga husband na ay pagsalig sa atua, masaligan di ay ta. Kana ganing asawa nga mabilin sa balay, no? O inig talikod sa bana, unsa na day buhaton, ingon sila, if the cat is away, the mouse will play. Dapat dili ta ingon ana nga mga asawa, kinahanglan masaligan ta. So maskin pa ang bana malayo, o kintahay weekly lang ba siya muuli, kabalo siya nga inig uli niya in order gihapon ng atua nga panimalay. Wala nagubot kay nga naman ang asawa kabalo mo handle sa family in the absence of the husband. O kita baya ang next in command, di ba? Parehagod sa president, kung ang president dili makahimo sa duty or nihawa siya, ang kuan mo sunod ana ang vice man. O kita nga mga asawa, kita pud ang vice. So kung wala gani ang ato nga bana, kita jud mo take over sa place. So kinahanglan nga ang ato ang mga anak nahadlok, adunay kahadlok sa bana, napoy kahadlok sa asawa. So dili pwede nang imuhang anak walay kahadlok ug walay respeto sa imuha. Wala joy maayo nga order sa panimalay ana. No? Kayong uban man gud mahadlok lang sa papa pero pag-abot sa mama dili maminaw. Dili po na insakto. No? Munang i-train na to ang mga anak nga kinahanglan kabalo sila mo obey. Maminaw sa atua. So kita pud nga mga ginikanan, munang usahay dili pud mutuman atong mga anak sa atua kay dili pud ta katuuhan. Saon man nga ang atua nga gihimo lahi pud sa atuang ginastorya. So we cannot be effective in training our children. So muna no, sa verse 11, ang usa ka asawa dapat masaligan sa bana. So dapat strong enough ta nga kabalo po data muhimo sa mga duties and responsibilities atong bana while they are away, wala sila sa panimalay. So kabanganay, no? Verse 12, she will do him good and not evil all the days of her life. So sa dihang naminyo na ta, kinahanglan nga ang atua kita nga mga babayi mo serve jud ta sa atua nga bana. Diba ato ang na-read before, no? Nga si Sarah gani giunsa niya pagtawag ang iya nga bana, calling him Lord. Oh. So kinahanglan nga ato ang respetuon o palanggaon ang ato ang bana. And everything that will do our husbands good and not evil, gingon diri all the days of her life. O usahay buutan ra ta o kana ubang mga asawa, mahimo tang buutan kay naa day tay pangayoon nga pabor sa atong bana. Love kanang magpabutan-butan di ay kay ngano gusto di ay manghangyo nga pwede magkuan ta, manlaag ta sa Hong Kong Disneyland. Ra ta mabuutan kay mangayo data. So dili dapat ingon ana no? O kinahanglan nga love jud nato and dili nato buhatan og evil ang ato ang bana all the days of our life. So it has to be consistent. Dili kay karong adlaw buutan kay kasi ang bana pagkaugma na pod o nanghangyo lang imong bana. Na ako'y nadunggan ana no, maingon nga love, pwede timplahan ko nimo og kape, nya tubagon dayon nga unsa man ka, oy kamot, pungkol ka. Oh, nabay respect ana. Of course, ang atong bana kaya kayo na nila mo timplag ilahang kaugalingon nga kape na maray gragud na, di ba? And it is an opportunity for us to serve our husband. Di man gud ta maghuna-huna nga kita ang silbihan. O basin naanad pa ta atong kuan kanang mga courtship pa nga stage, o di ba? O feeling nato kita jud ang prinsesa, kita ang ingon ana, and then pag abot sa kaminyuon, la nakuratan pa, ako na may musilbi di sa kong bana ani, mura man day kog maid ani, mura man day kog himo orang katabang. That is the wrong mindset. So importante kayo nga atong mind tarong. O kay kung imuhang mindset ay luya na ko ani oy nahimo naman kong kuan mura man kog maid ani wala man gani ko sweldo may patong maid kay naay sweldo
Ayaw pag-ingana og huna-huna, no? Kinahanglan maka-think ta asa man ta maka-serve. Dili kay kita ang silbihan. Kay ngano man, kung imo nang ihatag sa imong nga bana, it will come right back to you. Ingana man good ang kuan sa Ginoo, giana pag-design, no? Love begets love. If you give love to your husband, if you give love to your children, mubalik ra pud na. Imposible nga dili kanila palanggaon pagbalik. So kinahanglan nga she will do him good. Kita nga mga wife, we will do our husbands good and not evil all the days of our life. So ato ang silbihan og higugmaon ng ato ang bana, and dili ta maghuna-huna og dili maayo sa iyaha. Na iban diha magampo, ay nako, kanang minta gumatay na lang ako bana o maot kayo no, so dili jud dapat ingon ana nga ato ang mga prayer maskin pag-unsa nato kalagot moabot man gid ang punto nga masuko ta sa ato ang bana, ayaw jud in tawon na isulti, no? Munang kung naay wrong na sa imong heart ug sa imong mind tungod sa kasuko nimo sa imong bana, i-rebuke gid na. Ampo jud dayon, Lord, pwede tanggalon nimo ni ako ang kalagot ug hatred sa akong bana kay I know that this is not right. Nga naman, that is the work of the devil. Sige, rabe na siyang influence. Sige, ghunghong sa atua ug mga dautan. Muna kita, kinahanglan, makabaluta, ibalon nato ang ato ang kontra, ug unsaon nato pagpakig-away, kinahanglan makabaluta nga, la temptation na ni Satan, gihatag sa atua. Kaya ang ato ang kaaway is dili ang ato ang bana. Ang atong kaaway, dili ang ato ang anak. Ang atong kaaway, dili ang ato ang silingan. Kinsa man ang ato ang kaaway? For we wrestle not against blood, against flesh, but against principalities, against the powers and the rulers of darkness. Munang ato ang kaaway, no? Kana atong mga silingan gigamit man usahay sa yawa. O para awayon ta, nga naman, para madaot ang ato ang testimony. O para makig-away na lang pud ta sa ilaha. Mo bitaw na nga we must be very careful. No mas maayo ra jud nga magpaubos ta kay kung kintahay mo patol ta sa ilaha, wa na nahulog na ta sa trap ni Satan. No? Mo man ang gusto ni Satan, mag-awayanay mo o kung naay chaos na jud nang yawa. Siya man ang author sa kagubot. Kung naay kagubot sa family, na jud ang presence sa yawa sa inyo nga panimalay. Muna i-rebuke yun dayon na, muna dili taganahan nga na may argument pud no kay usahay ang bana og mag-asawa, di man jud ta usahay pareha og panghuna-huna, but do it in a nice way. Before mo magstorya, before ta magstorya, magampo sa ta sa Ginoo. Kay para maabri ba nga tong huna-huna og kasing-kasing, dili ang pride ang magpatigbabaw sa atoa. Kay kung pride gani ang magpatigbabaw, masipag unsaon ninyo og storya, communicate with each other, dili jud mo magkasinabtanay nga naman pride man. Unsa man day ng pride, o gusto nimo dili ka palupig, gusto nimo ikaw ang tama, gusto nimo ikaw ang masunod. So kung ingon ana ang imong way of thinking, di wala kay plano nga makig-reconcile or maminaw sa imuhang bana or kinsa man or sa imuhang anak, di ba? So ingatan jud na nato, no? Kinahanglan hibal-an nato ang ato ang kaaway para bantayan nato ang ato ang family, to protect our family gikan sa mga kaaway. So bantayan nato tong mga anak, o i-guide nato tong mga anak that is trap na ni Satan. Muna kinahanglan tan-aw na to tong mga anak kinsa man ang ilahang mga friends, kinsa ang ilahang kauban. O, di ba kay birds of the same feather flock together. Kasi pag dili ang taingon na imong anak, madugay sige siya uban-uban anak ng mga klase ng mga tawo, mapariha gid na. So munang kita pod mga asawa, be careful kung kinsa pod ang ato ang mga kauban kay mapariha pod ta sa ilaha. So we will surround ourselves with kanang mga Christian, no? Kada na ay strong nga faith nga mahimo nato nga kaabag, maka-help nato, maka-support sa atua in praying.
Pero we must be very careful pud no kung kinsa na ato ang sharean nato sa ato ang mga problema. Ngano man panabi magud pud ta ana no usahay mag-share ta, magbuhos ta, suko kay ta sa tong bana. Di mangud ta kapugong, musturya dayon ta sa tong silingan, musturya sa ta sa ato nga best friend. So we must be very careful kinsa atong sultian. And the best way nga sultian nato is sumbong no, tell it to Jesus. Favorite ni nga kanta sa ako ang mama, makahinumdum ko. Maghilak yun na siya, magkanta ani. Tell it to Jesus alone. Diya sa Ginoo, naman tay kasumbungan, na ang Ginoo, God is with us. Makalimot lang yun ta usahay. Nga naara day ang Ginoo sa atua. Always jud sumbong dayon sa Ginoo. You know what, when you pray kanang bugat gani kayo, naa kay kuan nga nabay kay depression or unsa ba na, that nothing is impossible with God. Luke chapter 1 verse 37, for with God, nothing is impossible. Imposible man para sa atua, but sa Ginoo, dili imposible. God is always waiting for us to come to Him, to humbly ask His help. Pride gihapon na, nganong dili ta mo duol sa Ginoo. Duol sa Ginoo. Pangayo og tabang, Lord, na ay problem akong family. Lord, hapit na mi magbulag sa ako ang bana. Lord, ingon ani akong bana. Luoy kay ko, Lord, akong mga anak, unsaon naman ni nako. Lahi na kay ang generation karon, dili naman jud maminaw sa ako naa ang Ginoo. That's the good news. Bad news man nang wala. Always man jud na ang problema. Dili jud na siya mawala. As long as naata ning kalibutanan ni. Pero ang good news is, ingon ang Ginoo, I will never leave you, nor forsake you. So naara jud ang Ginoo kanunay. So duol og sumbong dayon sa Ginoo. Sa verse 13, padayon ta, we are in Proverbs chapter 31 verse 13. It says here, she seeketh wool and flax, and worketh willingly with her hands. So kita nga mga babayi, para mapalipay nato ang ato ang mga bana, no, na-order sa ato ang panimalay. Giingon diri, she seeketh wool and flax. Kaning wool ug flax ginagamit ni siya no para sa garment, para sa clothing. Sa una manggod, may gani ta karon kay makapalit na dayon ta og sanina. Madto lang tag SM, madto tag G-Mall, madto ta sa mall, nadayoy sa nina. Pero kabalo mo sa una, mga women, mangita pa ni sila og wool. Manguha pa sila no, o kanang gikan sa mga sheep or mga goat, unsa pa na camel nga mga animals, dito nila kuwaon ng wool and then ilahang itahi or ilahang i-weave para mahimo nga clothing. And worketh willingly with her hands. So na ay keyword diri in verse 13. It should be willingly. Kinahanglan, malipayon ta. Willingly means we are not forced to do it, but because of love, we can do it. Willingly, malipayon ta nga nagbuhat ana. Lisod man ang naglimpyo tuod ta sa balay, pag sige tagyaw-yaw, kapuya na lang kaayo aning kinabuhian ni, perte limpyo, dili mahuman ang labhunon, dili mahuman ang ana, sige tagreklamo. Pangit kaayo. Lisod jud nang buhaton nato nga without love. Wala gyud. Walay panalangin, instead nga malipay imong bana, makakita imong anak, malipay unta, pero wala man, sige man kagyaw-yaw dinha, banha man ka kaayo. Masuko na ba dyan yung Ginoo nga magyaw-yaw, no? Ano bitaw mag-murmur, mag-reklamador, masuko dyan ang Ginoo ana. So, atua dyan ingatan, no? Ampo ta sa Ginoo. Lord, please give me the strength to do this. Lord, make me love my work. Dili ko kapuyan. Malipayon, nindot kayo ng imuhang mama, makita nimo, naglimpyo sa balay, nagsigig kanta, naminaw og kuan Christian song. Nindot kayo. Lami kayo ang atmosphere sa panimalay. Limpyo ang panimalay. Walay samok, walay gubot. Ang tanan nga madunggan nimo, kabalo ka nga. Yun din sila, love is in the air. Ang uban ra ba, ihara December na ay love is in the air. May hara mahimong loving. Ngano man na kay maghataganay og regalo? Dili mo nana.
It has to be every day nga makita nga adunay love. Di wala man ang mapakita ang love sa mga gift or what. Kanang everyday nga pag-alaga nimo sa imuhang nga bana, everyday nga pag-alaga nimo sa imuhang anak, when you do it with love, ma-feel nila and they will appreciate it. Maskin pag walay mga expensive ka nga gift, maskin pa dili expensive ang mga butang sa inyong nga balay, ang regalo nimo sa imuhang anak dili man branded, but they will know how to appreciate the value. Always dun ako na isulti sa ako ang anak nga, Abram, kung naman gani maghatag sa imong gift, you must be grateful, not just mere thank you. Ano bitang, thank you. Pagkahuman di, pagtalikod, wala, gilabay ra day nimo ang gift, wala gani mo abrihi. Or pag abri nimo, ay, dili man day branded, sa mani, uy, dili ka magingon ana. No, you must be thankful. Gift good na. Gihaguan na sa naghatag sa imuha. The thought of giving and hinumduman kaniya. Naghihatagan ka, you must be thankful. Gikapoy pud siya na ug pangita nga mo fit sa iyang budget, nga maapil ka nga mahatagan ka. Diba? It's the thought of giving. Ayaw tan-awa unsa nang value nga naa dinha. But the thought and the act of giving with love. Muna kinahanglan sa tanan natong buhaton willingly kinahanglan malipayon ta, dili kay panlitan na ngayo og towel ang imong bana, mo pong ilabay, labay pa jud nimo sa ihang nawong, unsa na lang na, masumbagan jud ka nga asawa. You must give it with love. O paghatag nimo sa towel, clean, humot kaayo, bag-ong linabhan, di malipay imong bana. Simple things, no? Namuli siya sa inyong nga balay, gikapoy siya gikan og trabaho. Lami kaayo na nga, ang iyang huna-huna, ay dali-dali ko og uli sa amo ang balay. Nga naman, there I can find rest and peace. Makahinumdum jud ko sa akong mama. Uy, muli na inyong papa ha, Saturday na ugma, kay weekends man makauli akong papa. O sige, huratan na ninyong mga energy, mga dula-dula ha, kay pag na inyong papa, dili kayo magpalabi og kiat, kaya di siya samukan. Pag uli sa balay, o ako ada yung roll, akong hubuan og sapatos akong papa, and nagdala ka og slipper. Kuyaw kayo na, akong mama mag-train sa amua. So ingon ana, gipakita niya nga, ingon ana day dapat nato nga tagaang pahalaga ang ato ang nga bana. So ato siyang i-love and you work willingly. Diba? Musunod manggod na ang mga anak sa kung unsa ang gipakita sa iyaha nga mama. Diba? Ug ganahan jud kayo muuli ang bana. Alangan kapuyan muli ng bana. Pag-uli nimo ana, wa pagani ka nakakiss sa iyaha. O ni kiss lang ka, kadali lang kaayo nya pagkahuman yaw-yaw na dayo. Nasa man kagikan ngano late man kani uli. Bla 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 bla. Wala na joy na dunggan abi nimo. Wala na. Gisirad-an na to sa bana, iyaha nga dalunggan. Not even a word. Wala na siya nadunggan sa imuha. Nga naman kapuyan na siya. 'Di ba? So dili na siya ganahan mo uli. So kinahanglan nga ang atuang panimalay, kita nga mga women, kita di ay nagdala og kinabuhi, lively, no? Kita ang nagset sa atmosphere and the mood sa atuang nga panimalay. So muna nga buntag pa lang, make it a habit nga mag-meditate ka sa pulong sa Ginoo. Lord, help me sa mga struggles. Maski naaragod ka sa balay o kanang paghimo sa mga trabaho sa balay, we need God's help. Lord, nga mahimo na ko ni, makaya na ko, tagay ko og strength. Samot ako kay hubakon ko, mga gamay nga mga abog. O pero may laing muhimo. Mga uhog tabang sa Ginoo, Lord, help me. Kinahanglan nako ni buhaton para limpyo ang amo ang balay. Tagaan ka, matingala ka, uy, wala man ko gihubak, no? Tagaan kag strength sa Ginoo. You will be amazed. Ingon ang Ginoo, my grace is sufficient for thee. Kanang ato ang mga weakness, kaya na siya. Ma-amaze na lang ko. Hala, nahimo lagi ito na ako. Sa akong pagtanaw, dili man ito na ako kaya himuon. Yes, because Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Atong kusog na amang gudya sa Ginoo. So munang makaya nato tanan, patience para mahimo tang silent aron walay gubot sa balay. Kaya na nato. So muna nga mag-work ta willingly, with love, with happiness,
Always wear a smile. Ayun ang asawa nga, sige, kuan, gamuro. Anak kayo, gaabot permi ng kilay. Ayun na himua. Di jud ganahan na mo tanaw mo bana sa imuha. Ngita jud naglaing. Bitaw. So, kinahanglan nga. Ingon gud diri nga, she will do him good and not evil all the days of her life. So, mo work ta willingly sa atuang nga balay, no? Masundog na sa tuang mga anak, magtrabaho pud sila, malipayon. Malipay ko ni Abram, malimp sa simbahan, gakanta-kanta. Naminaw lang ko sa iyaha from afar. And then you know what? Nice smiles ako. Wala nakakita. Say gani, teary-eyed pa ko. Salamat Lord, malipayon nga naglimpyo ang ako ang anak sa simbahan. Kana nga mga kalipay, priceless. Dili gid siya mabayran og kwarta. And makakita ka nga kanang imuha nga bana, kanang na I love sa imuha, na ipag-care sa imuha. Dili ka bayran og kwarta gyud, no? Ay saon man nang nagpadato, wala na gani kay time sa imuha nga mga anak. Gubot kay inyo nga family. Nga naman wala mo istoryahan, wala na kay time, no? So ang love jud ang mas importante kaysa sa mga kwarta and riches aning kalibutan na. Dili mo na makahatag na tog happiness. Maybe it can give you happiness, but that is just temporary, no? Temporal. Mahimo lang ba mong malipayon kung adto mo sa mga lain nga mga lugar? Kay kabalo mo, masipag mo adto mo sa lain nga mga lugar kung wala jud mo'y happiness and peace deep within you, dili ka mahimong malipayon. Aday ra kaayo na, nalipay ra mo, kay naa mo sa lahi nga lugar. Nag-cruise ba mo, or asa mo nga, adto abroad, sa Disneyland, kay ningon man ka sila nga, ang Disneyland is the happiest place on earth. Masipag naa ka din ha. Pero pag wala kay peace, wala kay true happiness, ang true happiness na ara jud sa Ginoo. Kay when you have God, everything else will follow. Muna nga, ang atong mga anak, tudluan nato sila to have fear sa Ginoo. Ay kung naa sila'y kahadlok sa Ginoo, mo-obey sila kung unsa ang gibutang diri sa Bible. Sundo na nila nga ang mga anak di ay Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother. So sunod na. So dapat naa sila'y kahadlok. And una nato ipakita ang aduna tay kahadlok sa Ginoo. No? Verse 14, she is like the merchant's ship. She bringeth her food from afar. So ang mama, mura day ta ko merchant ship. Ang kitang mga mama, kita ba ang pangayuan dayon sa tanan, no? So we make sure nga naatay mga supplies, o kompleto ang supply, mag-budget ta. Muna nga ang mama, mangayo di tagkaalam sa Ginoo. No, she bringeth her food from afar. So ato ang supply ang needs. O kaning merchant's ship, when you say merchant's ship, na din ha ang mga goods, mga kinahanglan, di ba? Mga spices, unsa pa mga kinahanglan din ha. So munang kita, we see to it nga ato ang balay is in order na ato mga panginahanglan. Sa clothes ba, sa pagkaon, o sa ref, o sa pang mga kinahanglan and necessities sa balay. So, dapat we see to it nga naana siya, no? Mga need. Ngayon na ba kung mama, ang pinaka-pubri daw nga balay kanang walay asin. O kayong uban baya no, sa kapubrihon, nadyo kayo mga nakita, kanang, ngayon sila nga, ang among sudan, teacher glad, kaya kanang target. Ano din na target? Asin di ay, kaya naon mo day ng asin, no? Salamat ba po ko sa Ginoo kay wala ba po ko kasulay ana no. Ay amo ang akong papa nahimo jud pod nga maayo nga provider. Na akong mama ni tabang gid pod para sa pag-provide. So kita nga mga parents so dapat ma-provide pod nato ang panginahanglan. Dili man ang wants but ang needs sa ato nga family, no? Ato na siya nga responsibilidad. So verse 15, she riseth also while it is yet night, and give meat to her household, and a portion to her maidens. So kinahanglan kita nga mga asawa, dili di ay tapulan. No? She riseth also while it is yet night.
Kinahanglan dili dayta maudtuhan og mata, no? Okay, alangan unsaon na lang. Kinahanglan nga mubangon gyud dayta sayo ta mo mata and give meat to the household. Kaning give meat to her household. Salamat kuno kasi Pastor John, angkon mo jud kong smay man siya muluto sa ako. Laylay magud. What works for your family? Dili mo jud kinahanglan nga kung unsa to o kato sa una ba mga traditional nga mga way. Unsa man nato nga siya man mas naay gift sa ako sa cooking and mas ganahan pug ko mo panday, mas ganahan pag mugunit og martilyo. So, kuan good tinabangay, no? Dili man nga kinahanglan nga kani imo jud ni trabaho, kana imuha gyud na. So, we need to help each other. What works for you, no? So kani siya ang ako ang teacher sa cooking, my mentor in cooking. Kay mga tanak sa iya. Tay unsaon na ni tay ingonana? Okay, motabang mo pud ko, no? So ang pasabot pud ani kinahanglan dili ta mahimong tapulan. Sayo dapat ta og mata, no? Para ma-ready nato nga to mga anak sayo na mo adto sa school. So those are the sacrifices of a mother. Makakita bitaw ko sa Facebook, makatawa ko mga post dito nga 4 a.m. mata na daw sila. Woke up like this. Ngarag kaayo. Kaya nga naman, gikapoy kay gusto pa unta matulog. Pero kinahanglan na mo mata kay para i-ready pod ang baon sa mga anak o kay sayo mo adtog eskwelahan ng anak. O kanang mga anak nga malate, dako jud pug factor ang ginikanan ana. Kita mga mama, kita jud mamukaw sa tong mga anak. Kuya ora ba mamukaw ning mama? Bisa og kuan 6 o'clock pa mo yun naguy alas 8 na. Sobra kay ka-advance. 2 to 3 hours advance. Kalit lagi bangon ng anak. Hantod madugay makabalo na sila sa atong tactics. Di na ko nimo maatik ma kay kabalo na ko. No? So kinahanglan nga buhaton nato ang ato ang mga responsibilities to train our children, no? And then to give a portion and give a portion to her maidens. So makita nato diri nga maski naaday mga handmaid, maski naaday siya katabang siya gihapon ang muliho. Diba? So kinahanglan hardworking gihapon, dili pasabot kanang uban nga mga mama ihatag na lang nila ang tanan mga trabaho sa ilahang nga mga maid, sa mga yaya. Muna nga magkagubot din sa family. Nga naman, pati dili na trabaho sa maid, trabaho na sa maid. Kaya mas nakita naman sa bana, uy, mas mo serbi maning maid sa ako, malahi na. Diba? So we must also be careful kung kinsa ang mga tao nga ginapasulod nato sa ato ang family. Nga naman, pwede na sila gamiton sa yawa. That's why we see to it, nga ginatanaw gyud nato, no? Ang kaayuhan sa katibukan sa ato ang family. Be careful. Kana bitaw to ang home, ang ato ang house, it is a sacred place. Mo bitaw na nga sa inyuha nga balay ayaw tuguti nga na kay mga friends and magdala sila ilimnon and then manigarilyo sila diha sa inyong balay, ayaw pa hugaw-hugawi. Our house, our home is a sacred place. Ingna, place ni siya sa Ginoo. So dili nato hugaw-hugawan. Ang nagpuyo diri is the temple of God. Mga tagsa-tagsa ka kaugalingon is the temple of God. Kani nga family, this is the temple of God. Nang ayaw, no? Munang we must be very careful kinsa ang mga tawo nga ginapasulod nato sa ato ang panimalay. We must be very careful. Kay pwede na sila gamiton sa yawa, dinha makakita og crack ang yawa, nga pwede siya maka-creep in and makasulod sa ato ang panimalay. So we must be very vigilant, no? And be sober. So bantayan nato ang ato ang kaaway unsa iyang mga technique o mga tactics. So it's already 11, so we will just continue this one. No, daghan pa kaayo tawag angay nga ato ang hisgutan kung unsaon nato pag-upgrade nga kita nga mga asawa, kita nga mga mother, mahimong virtuous. So I hope that you're going to read and meditate this again. Kay ang tanan ako nga gisulti, it's not enough, no? So pangayog kaalam sa Ginoo when you read this and God will enlighten you. Tagaan kanya nga og perspective para adunay
kanang answers sa imuhang mga questions in mind, no? So, ingon ani di ay para mahimo ta nga virtuous woman. So, dapat makasaligan ta sa ato ang bana, kinahanglan ato ang palanggaon, and do good. So, tanan nato nga mga actions makapahimong maayo para sa ato ang bana, and we must be consistent, no? All the days of our life. And we must work willingly and happily. Adunay passion ug adunay love. So that's all for our session this morning. And salamat kayo no sa inyong support ani ato ang Bible study group. So let us pray. Let us thank God for the message that He has given for us this morning. Our most gracious and loving Heavenly Father, we thank you, dear God, for your message that reminds us, O God, on how to be a virtuous woman. Lord, help us to have these qualities, to have this virtue, O God. We humbly surrender ourselves, dear God. We are praying, O Lord, that give us these virtues. Help us, Lord, in order to do all of this, to be a virtuous wife, Lord, and to be a good example to our children. Be with us, O Lord, in our activities for the day. Protect us always and bless this platform, O Lord. May we continue this program, O God, in spreading your word. In Jesus' name we pray. Amen. So, ako ang i-recognize ang mga nag-view. Thank you so much sa ako ang auntie from Bislig City, si Auntie Dalia De Castro. And then kang Hannah. Okay, Hannah from California, sa family nila RG. Hannah, my sister-in-law, we miss you. Salamat kaayo sa pag-view. Kay Jebelin Kaayaman here from Davao. Si Tito Virgie Testa from New York. Thank you also for watching. Kay Ma'am Medita Bakalan mo, diya sa Solariega, sa Tibok nga family. Diya sa Solariega, Ma'am Medita, thank you for watching. Si Teacher Joy Tumpag from Balyangao. Kay Gaga Gabika, o kaning silang mga 3 sisters. Mo po ako mga sisters dire no, mga cousin ni Pastor John, si Gaga, si Tata and si Loida. Malipay pug ko magtanaw ani sa ilaha kay mga close kay ni sila nga mga mag-igsuon. Aduna jud sila support group and we needed that no. Importante jud nga kana mga magsuon magkahiusa kay diha pud ta mokuha og energy sa ilaha no. Makatabang kay na sila sa ato morally, emotionally, financially po, di ba? Makaduol ta sa ato nga igsuon. Kay Brother Jeremy, Engineer Jeremy Caballas, sa bana ni Tata, kay Loida pod, Estrella, and then sa ako ang mama, Gloria Villanueva from Balyangao. Thank you so much, ma. So, every time nga mag-read and mag-study ko on how to be a virtuous woman, by God's grace, nakita ni nako sa ako ang inahan, no? Muna nga ang pagiging asawa o pagiging inahan, no? Kanang lisod man, pero nahimo nga smooth sa ako because my mother already paved the way. So gitrain namin niya and napakita niya through her model and example kung unsa day dapat ang usa ka wife o usa ka mama. So thank you so much, ma. Ako ang gi-owe sa imuha gyud no kung unsa ko karon, and then always siya, I know my mother is the number 1 nga naga-pray para sa ako para mahimo makahimo ta no kay wala man gud tao lang ta, makasasala gyud ta, but by the grace of God, that's why we need prayers and support sa ato ang mga kaubanan sa pagtuo, especially sa ato ang mama no. And then si Melmi Dibongko, thank you kaayo Melmi from Ozami City.
Si Tita Ellen Canono from Oroqueta, kasi ni Papa. Kay Khalil Archer, kay Ate Jaja from Japan. Thank you so much. Nag-view po ni si Ate Jaja no, sa ato nga session last. Kay Ma'am Edna, mother ni sa akong sister-in-law, also in California, sa America. Thank you for watching. Kay Ma'am Demi Charity Adukal, kay Ma'am Charity, kay Ma'am Chacha di sa Turil. Thank you for watching. Rio Pagasian Proseso. Thank you po. Kay Ma'am Wilma Dilia. Naman siguro ni sa Samal no, si Ma'am Wilma sa Dilia family. Kay Ma'am Naise Lope from Japan also. Kay Lala, Kati Lala Humawan, and kay Yan Yan Go. And to all the sisters nga naa sa Independent Liberty Baptist Church, thank you also. And from California also, my sister, my dear sister, I miss you, si Richel Cruz. Oh, thank you for watching. Kay Vinji Gairanan, o dugay yun ni si Vinji sa Amua. Mura pud ni siya og na-train sa ako ang mama. Mura pud ni bunso na mo. And then, kay Aizelin Sumile, kay Ma'am Aizelin Sumile, thank you. Si Teacher Jenelyn Kasuya, o Teacher Jenny, kay happy tara ba di maminyo sa akong igagaw, getting stronger, so magamit nimo, no? Nga, unsa day dapat ang sa ka-wife, no? A godly wife and a godly mother. Kay Sister Remily Banzuela, asawa ni Pastor Crolin from Calamba. Kay Bebot Damonsong from Manila. Thank you also for watching. Kay Ma'am Lovely Labad-Labad. Thank you. Naapod ni sila sa California. And kay Grace Espinosa from Cebu. And to all our viewers nga wala na ko na-recognize, thank you so much. And please pray for the success and para makontinue ning ato ang program to spread the word of God para daghan o magtinabangay ta og ampo and to enhance, to empower ourselves to be a good mother and a good wife. Thank you very much and God bless.